Yo, yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, andito tayo ngayon sa Barangay Mac, dito sa Sugod. At dito tayo ngayon maghanap buhay mga kabutingting dahil wala tayong home service. Kailangan natin maghanap ng magagawa ngayong araw na ito para mayroon tayong pambigas-bigas. Yan, bali continue ko na lang itong video na ito mga kabutingting pagka makahanap na tayo ng customer para hindi rin masyadong humaba ang video natin. So yan mga kabutingting, medyo mahaba-habang nilakad ko mga kabutingting, nasa mga 4 kilometers to 5 kilometers simula Mac doon sa may tulay hanggang dito sa Nahulid. At ito na yung nahanap natin. Medyo mahaba-habang lakaran, medyo nakakapagod, pero kung hindi tayo maghanap ng customer, gutom. Kaya tsaga-tsaga lang. At first time na nangyari sa akin ito mga kabutingting, medyo mahaba-habang lakaran bago nakahanap ng customer. So ito na yun. Oh, doon ako nagsimula. So yan mga kabutingting, umpisahan natin ito kaagad para matapos dahil medyo tanghali na. Oras natin ay alas 11 mahigit bago nakahanap ng customer. Nagsimula ako ng 8:30 to 8:40 ng umaga. Ayan, pisa na. So ayan mga kabutingting, bali ito yung gagawin natin, 18 inches na ano ba to, industrial. Pag sa akin kasi mga kabutingting, pag aluminum ang ilis industrial ang tawag ko dyan. Pero mayroong nag-comment sa akin na hindi daw industrial porque malaki yung ilis Yan, ang brand nga pala nito ay Eureka. Yan. At ibababa ko lang ito mga kabutingting para sa baba natin ma-check up. So ayan mga kabutingting, nakababa na. At una lang natin gawin ito ay check lang natin itong LC kung ito ba ay malambot. At sumayad yung isang LC dahil ito daw mga kabutingting, ito sumayad sa screen. Ito daw kasi ay na puluputan ng ano ba yung nakapulupot nito na ano ba yun? Ayan, napuluputan daw ito ng damit. Tapos nung napuluputan ng damit ay hindi na siya umandar. Yan, bali ito yung sinabi ko sa inyo na ito ay tumama sa screen. At atin lang itong ibibend pabalik. At ewan ko lang kung hindi ba ako magbo-voice over nito mamaya dahil mayroong sounds. Kung naririnig nyo mga kabutingting ay mayroon siyang sounds. So ito ay titester lang natin at kukuha muna ako ng tester. So yan, bali ito yung ano natin, tester, at i-on lang natin ito. At select natin sa sana all. Yan, yung sana ginagawa pa kaya all lang muna nandyan. Kita ba? Yan, kitang-kita sa mata. Ito ay switch lang natin. Yan, number 1. Tapos saka natin ito iti-tester kung ito ba ay mayroon tayong marireading. Yan ay naka number 1 na. Oh, mayroon naman tayong nare-reading. Baka ito gumagana. Try kaya muna natin ito. Saksak lang na hilahin lang natin itong knob, tapos saksak natin dito sa sa ating extension. Iyon, gumana. Kaya lang siguro siya hindi gumagana mga kabutingting dahil yung isang LC nito ay sumayad dito sa screen at hindi talaga yun gagana. So ito ay baka ilibre ko na lang siguro ito mga kabutingting. At siguro ay yung paglinis nito ay hindi ko na ipapakita at hahanap na lang ako ng ibang customer
sana makahanap tayo ulit. So ayan mga kabutingting, nalinis ko na at dito ko na i-continue yung video natin dahil mayroon pa silang isang nilabas. So ngayon ay itatry ko na. Ayan, ay nilinis ko lang. At ang problema lang yan ay yung LC ay sumayad sa screen doon sa panglikod na screen. So ito ay okay na. At yan, ayan ay number 1 lang. So hugutin na natin. At pasensya na dahil may sounds dito, baka ako ay mag voice over mamaya. So ayan ay tapos na. So dito tayo sa isa. So ayan mga kabutingting, dito ay nag voice over na ako dahil lalo pang lumakas yung sounds at baka ako ay makapiright. Yung pindutan nga pala mga kabutingting ay sira na yan. At kung nakita nyo kanina, mayroon siyang ayan yung kulay puti na nilagay para yung pindutan ay hindi siya umangat. At yan, bali titesterin lang natin yan at para malaman natin kung ano ang problema. Ayan naman ay nakapindot sa number 1 dahil nilagyan siya ng kalang na papel para hindi siya umangat. Yan, kung napapansin nyo ay wala tayong nare-reading. At susubukan ko sanang tanggalin yung kalang, hindi ko matanggal. So wala tayong nare-reading. At sunod lang natin gawin ay tatanggalin lang natin yung pan cap. At yan, kung nakikita nyo ay inikot ko. At yan ang mga kabutingting ay maganit siya. Yan kung nakikita nyo ay halos hirap siyang ikutin. Yan, kung nakikita nyo. So susunod lang gawin natin dyan ay tatanggalin lang natin yung guard lock. At yan ay pagkatapos kong nahugot yung guard lock ay nilinis ko muna dahil sobrang dumi. At pagkatapos ko siyang linisin ay kailangan tinanggal ko lang yung mga tornilyo dyan. Una kong tinanggal dyan ay yung tornilyo sa swing arm. At sunod lang nating tanggalin dyan ay luluwagan lang natin yung tornilyo sa liig at para yan ay mahugot natin. At pagkatapos ay kailangan nating tanggalin yung 3 tornilyo para sa harap na cover sa motor dahil ayan ay kailangan nating baklasin. It's not a game, it's a rich thing. At sunod namang ginawa ko dyan ay tinanggal ko lang yung isang tornilyo para sa kapasitor. At pagpagan muna natin bahagya dahil napakadumi at malikabok. At sunod lang natin gawin dyan ay kailangan lang natin tanggalin yung lahat ng tornilyo para yan ay mabaklas natin dahil yung shafting ay maganit. At habang tinatanggal natin yung 4 na tornilyo, mayroon lang tayong shout out. Ito ay konti lang naman. Yan, mega love shout out Jose June Ipton ng Cainta Rizal, Hil Golciano, Janjan Labnutin ng Pandi Bulacan, Ramil Apinan ng Tansa Cavite, AJ Mircialis, Edelberto Espidilyon, Papa Pids ng Mandawi Cebu, Charlie Cantar, Reborn ng Oticon, Southern Liti. At pag natanggal na natin yung 4 na tornilyo, kailangan lang natin hugutin, hawak natin yung shafting at kailangan pag hugutin mo yung shafting niya kasama ang rotor ay dahan-dahanin mo, baka ito ay sumabit doon sa pinaka winding niya. Pag sumabit kasi yan ay pupwedeng masugatan at magkaroon yan siya ng pag umandar ay pwede yan siyang mag-spark o dahilan sa pagkasira sa winding. So ang ginawa ko naman dyan ay kailangan ko lang tatanggalin yung fuse at gumamit lang ako dyan ng pliers para ang balot nito ay matanggal. Kaya ko siya tatanggalin dahil kailangan ko siyang i-tester kung mayroon bang may reading sa thermal fuse.
So yan, yan ay tinister ko na, at kung nakikita nyo ay wala tayong nare-reading. So dahil wala tayong nakukuhang reading, kailangan lang pong tanggalin yung thermal fuse at pasintabi sa mga bagong mapadpad dito. Ako po ay hindi po talaga naglalagay ng thermal fuse, at nasa inyo naman po kung gagayahin nyo po ang aking mga ginagawa. Dahil sa aking experience, hindi naman po lahat ng thermal fuse ay tumatagal. Ang thermal fuse kasi ay pumuputok, lalo na sa mga bagong labas ngayon na thermal fuse ay madali siyang masira. So ayan, ang gagawin ko lang dyan ay irerekta ko lang, at kailangan mo lang siyang ipulupot yung isang hibla sa dalawang wire. Yung isang wire dyan ay galing sa capacitor na linya, at yung isang wire naman dyan ay galing sa nakakabit sa isang linya sa power cord. At pagkatapos kong ano dyan ay kailangan mo lang siyang hinangin, pero kung wala naman kayong panginang, pwede naman siyang ipupulupot. Yun nga lang ay habang tumatagal ito ay nag-uumido siya at magkakaroon yan siya ng walang kontak. So sunod ko lang ginawa dyan ay sinukluban ko lang ng spaghetti or Mika tube yung pinagsama-sama ko yung isang common tsaka yung dalawang wire, at sinapinan ko rin yan para mas lalong matibay. At pagkatapos kong anuhin dyan ay itinali ko lang, at wala din kasi akong cable tie, so ang ginamit ko lang na tali dyan ay yung mga tali na nakukuha ko sa washing machine pag hindi ko siya nare-repair. Ayang tali na yan ay mas magandang gamitin kaysa cable tie. Yun nga lang, yan ay medyo matrabaho, hindi katulad sa cable tie. Siya ay mabilis lang ang trabaho, pero pagka yan ang gamitin nyo, yan ay mas matibay. Habang tumatagal kasi ang cable tie ay napuputol ito kusa dahil sa init. At yan, sunod ko naman ginawa dyan ay pinagpagan ko lang yan dahil napaka-alikabok. At pagkatapos kong pinagpagan ay sinilip ko yung bushing nya kung ito ba ay mayroon na siyang mga gasgas or groove. So wala akong nakita dyan na gasgas o groove. So ang ginawa ko lang dyan ay nilangisan ko yung foam nya dahil tuyong-tuyo. At sunod ko naman ginawa dyan ay tinignan ko lang yung ihe. Yan, kung nakikita nyo ay napaka kinis at wala akong naramdaman dyan na groove or yung guhit-guhit. So ang nag-stack up nga pala dyan ay dito sa pangharap. So ayan ay kailangan lang natin yan linisan at tatanggalin natin yung C-clip at saka natin yan lilihain para yan ay matingnan natin kung nag-stack up ba o kailangan ba natin palitan ng bushing. So yan na nga, niliha ko na yan at pinas forward ko para mabilis. Kailangan kasi yan lihain at hindi mo siya pwedeng basta na lang hugutin, kasi baka mamaya ay okay pa ang bushing. Pag ipipilit mo na hugutin yan at mayroon siyang kalawang, pwedeng magasgasan ang bushing. At ang sunod ko naman ginawa dyan ay nilangisan ko lang, at yan kung nakikita nyo ay lumambot na siya. So yan ay kailangan kong tignan ang bushing yan kung mayroon ba siyang mga guhit or groove. Yan kung nakikita nyo naman ay walang talaga ang tawag niyan groove. So ayan ay kailangan ko lang siyang lihain naman ang shafting niya magkabilaan, at yung pangharap na bushing ay kailangan ko lang siyang langisan. Kumuha lang ako dyan ng Phillips screw na binalot ko sa damit at nilagyan ko siya ng langis, saka ko siya iikot dyan sa loob ng bushing para ito ay kuminis at matanggal yung kalawang. At sisilipin ulit kung mayroon ba siyang gasgas sa bushing or groove. Yan naman ay wala. Kung
Kung nakikita nyo ay tinanggal ko ulit yung isang housing na ikinabit ko at nilinis ko rin dahil para matanggal din yung mga kalawang-kalawang or yung kalawang. At kung nakikita nyo yung ihi nyan ay napaka kinis pa. So ang sunod ko lang gagawin dyan ay aking lilihain yung shafting para luminis. At bago ko siya lilihain ay tinanggal ko muna yung mga spacer. Ayan. So yan, kung nakikita nyo ay lilihain ko lang yan. At habang yan ay aking nililiha, gusto ko lang po sana humingi sa inyo ng pabor. Sana po wag po nating i-skip ang mga ads. Yan, at pagkatapos lang nating lihain yan ay kailangan lang natin ibalik yung spacer. Ayan naman ay dalawa, so magkabilaan yan. At sunod ko lang ginawa dyan ay nilangisan ko lang yung foam nya sa pangharap na housing. At hindi ko na yan papalitan ng bushing dahil wala naman akong nakitang groove or gasgas. At nilagyan ko rin ng langis yung shafting nya. At sunod ay papasok ko lang yan siya ulit at para i-assemble, pero hindi ko muna yan siya lagyan ng tornilyo. At sunod ko lang ginawa dyan ay gusto ko lang na sana yan na testerin. Pero yan, kung makikita nyo dyan ay wala akong ma-tester dyan or marireading. Yan, kung nakikita nyo, 0 pa rin. Ayan ay pinindot ko sa kaliwang kamay ko yung pindutan, pero wala talaga akong nare-reading. So sunod ko lang gagawin dyan ay kailangan kong tanggalin yung takip sa switch. At para matanggal natin yung takip sa switch ay kailangan lang natin tanggalin yung tornilyo. At sunod ay ginawa ko lang naman dyan ay pinagpagan ko dahil napakadumi ng kanyang ilalim. At sunod naman na ginawa ko dyan ay tinanggal ko lang yung close-in wire connector gamit yung side cutter tuloy. So yan na nga, natanggal ko na yung close-in wire connector. So ngayon ay kailangan ko lang kumuha ulit ng tester at i-on lang natin ulit yan dahil pinapatay ko kasi yan dahil napakatakaw sa battery yung tester na yan. So kung makikita nyo ay tinester ko na at natakpan pala sa aking kamay, hindi ko napansin. Ayan ay wala akong nare-reading dyan, yun ang pinagtataka ko. So ang sunod ko lang gagawin dyan ay tatanggalin ko lang yung capacitor. Yan, at kung nakikita nyo ay pinutol ko lang yung capacitor at titesterin ko rin yan mamaya kung ayan ba ay okay pa yung capacitor na yan. At yung capacitor na yan ay 1.5 microfarad at mayroon na lang yata akong nare-reading yan na mababa na sa 900 mahigit or 1 UF. Kung nakikita nyo ay 1.5, pero ayan ay natakpan ko lang sa kamay at masilaw din kaya hindi nyo siya nakikita. So ayan ay isa din sa mga may problema yung capacitor dahil 1 UF na lang ang na-reading ko dyan. Yan naman ay 1.5 microfarad. So babalatan ko lang yung dalawang linya dyan para sa capacitor at titesterin ko kung mayroon ba siyang reading dahil doon sa switch ako nag-tester ay wala akong nare-reading. At dyan naman ay mayroon akong nare-reading kaso hindi nyo lang siyang masyadong makita dahil masilaw. So para makita nyo ay yan, bali ko lang siya, nilipat ko lang para makita nyo na mayroon talagang reading. At sunod naman ang ginawa ko dyan ay tinester ko ulit at nagkaroon na siya ng reading. Ang pinagtaka ko lang kanina ay wala akong nare-reading at try kong i-tester yung
ano niya, power cord. At yan naman ay meron na akong nare-reading dyan magkabilaan, at okay naman yung power cord. At hindi nyo lang naririnig yung buzzer kasi ayan ay nag voice over lang ako kasi meron ngang sounds, at hindi rin pala talaga madali ang pag voice over dahil hindi ako nasanay sa pag voice over. Ang sa akin kasi ay actual. So tinawag ko yung may-ari, kung nakikita nyo, dahil mayroon akong pinapaalam sa kanya dyan dahil yung switch dyan ay sira din. Kung nakikita nyo yung isang linya sa pinagkabitan sa power cord ay wala na, nasunog yan sa ilalim. So gagawin ko lang dyan ay iririkta yan, at yan ay babalik ko lang sa close-in connector yung tinanggal ko kanina. At sunod ko naman gagawin dyan ay puputulin ko lang yung kulay black na yan ay isang linya sa power cord, at ikakabit ko yan sa number 2 dahil ang gusto ng may-ari ay sa number 2. At hindi na ako nagpalit ng switch dyan dahil wala akong available, kaya tinawag ko yung may-ari dahil kung okay lang ba sa kanya na ito ay nakarekta, pag isasaksak mo siya ay aandar ka agad. Kaya siya naman ay pumayag. So yan nga yung ginawa ko, bali yung isang linya sa power cord ay kinabit ko sa number 2, at kung nakikita nyo ay hindi ko pinagpuputol-putol ang mga wire dyan, ipinagkabit ko lang dahil hindi ko na siya pinagpuputol-putol dahil ang mga pindutan niyan ay sira din, bali hindi siya napipindot or hindi siya bumababa. So ayan naman ay hindi siya delikado. Bali ang gagawin mo lang pag mga ganyan ay pag isasaksak mo ay pagkagamitin mo ay sasaksak mo siya, pero pag hindi mo na siya gagamitin ay kailangan mo siyang tanggalin ang power cord. At ibinalik ko na yung mga tornilyo sa takip. At sunod ko lang gawin dyan ay kailangan ko nang ibalik yung 4 na tornilyo dahil para masubukan kung ito ba ay magiging okay, dahil yung bushing kanina ay okay naman. At yan, ibabalik lang natin yung 4 na tornilyo at yung tornilyo dyan sa para sa wire. At sunod lang ng ginawa ko dyan ay kailangan natin yan higpitan yung tornilyo sa liig na niluwagan lang natin kanina. At susunod natin gawin ay kailangan lang natin tornilyo yung tornilyo sa swing arm. At sunod lang na ginawa ko dyan ay tinanggal ko yung tornilyo para sa takip sa gear dahil yan ay sira ang spring yan at wala na rin yan siyang bulitas, yung 2 bulitas yan. At ako ay mangangahoy lang ng spring dyan at bulitas dahil meron naman akong mga nakatago dyan. Yan kung nakikita nyo. At sunod ko lang na ginawa dyan ay tinayo ko at ikinabit ko yung kapasitor at isinama ko na sa pagtornilyo yung kapasitor sa takip ng gear. At yan ay yung ikinabit kong kapasitor dyan ay 1.5 microfarad din. Ayan naman ay kita naman yata. At sunod ang ginawa ko dyan ay nilagyan ko lang ng hinang yung 2 terminal sa kapasitor. At ganon din yung 2 wire, kailangan lang natin lagyan yan ng soldering lead. At pag nalagyan mo na yung 2 wire ay kailangan mo lang yan siyang ikabit sa 2 terminal sa kapasitor. At ayan naman ay wala siyang kahit saan mo siya ikabit ay pupwede dahil wala yang positive or negative. At pagkatapos dyan ay kakabit mo lang yung C-clip dyan sa may gatla. Yan ay stopper sa LC. So yan ay pinagpagan ko lang ng bahagya kunwari para kahit papano ay matuwa naman yung mayari. Yan kung nakikita nyo, pinindot-pindot ko siya pero ayaw niya talagang bumaba.
So dahil nga ay sira na yung pindutan, at yung paglinis dyan sa LC ay hindi ko na ipinakita, at yung takip. At sunod lang natin gagawin dyan ay kailangan lang natin ibalik yung mga tornilyo, 3 tornilyo dyan sa pangharap na takip sa motor. At habang tinornilyo natin yan ay mayroon lang akong kunting kahilingan. Kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang pa-subscribe at pakipindot na rin yung bell notification at i-all mo para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At kung maaari ay wag kalimutang mag-like at paki-share na rin kung nagustuhan mo itong video. So sunod ko lang ginawa dyan ay kinabit ko na yung screen, pati yung LC sa likod dahil wala namang pangharap na screen yan. So sunod ko lang ginawa dyan dahil wala akong tornilyo sa likod. Ang ginawa ko lang dyan ay nagbutas lang ako ng dyan sa gilid, binutas ko lang siya ng hinang at para malagyan ng tornilyo, dahil para hindi matanggal yung takip at magkaroon pa rin siya ng takip sa likod or cover sa motor. At pagkatapos ko dyan tinornilyo ay ang susunod na gagawin ko dyan ay ititesting na kung ayan ba ay gumana. So yan ay sasaksak ko lang yung power cord, at yan kung makikita nyo ay kahit hindi na siya pindutin, pag isasaksak mo yung power cord ay aandar na kagad. At yan ay mabilis dahil ayan naman ay naka number 2, dahil yan lang yung gusto sa may-ari, naka number 2 lang. At kung may natutunan ka sa video ito, pwede bang palike at pakishare na rin kung maaari. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang pa-subscribe